Alright mga kapatid mula sa GMA, matatawa ka mga tol dito sa sinasabi ng monster ship o ng mga sakay ng monster ship ng China. Ang sabi nila mga tol, no? 'Di ba nga sinusundan sila ng mga barko ng PCG mga tol. Banta daw sa kanila yung mga pagsunod-sunod ng ating PCG sa kanila at yung mga pagre-radio challenge ng ating mga PCG sa kanila. Aba, kinakabahan mga tol yung monster ship ng China. Ito sabi sa report mula rito sa GMA, BRP Gabriela Silang at monster ship ng China nagpalitan ng radio challenge sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. Samahan ninyo ako. Syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iginiit ng mga tauhan ng tinaguriang monster ship ng China na banta raw sa kanilang ligtas na paglalayag ang nakabantay sa kanilang barko ng Philippine Coast Guard. Ang laki-laki na nga ng barko ninyo. Kaya tinawag na monster ship yan. Pinakamalaking barko ng Coast Guard na nasa buong mundo. Kayo lang merong ganyan. Pero para sa kanila para sa kanila mga tol, banta daw sa kanilang ligtas na paglalayag sa lugar na di naman kanila, mga tol, etong pagsunod sa kanila ng ating mga barko. At para sa ating PCG, mga tol, panawagan ng sambayan ng Pilipino, syempre, mga tol, hindi lang ako, alam ko, ganun din kayo, wag ninyong tatantanan. Diba? Wag ninyong aalisan ng presensya nyo dyan. Kasi magiging normal na lang sa kanila yung maglayag-layag dyan. Pag umalis tayo, baka isipin nila, okay naman pala sa Pilipinas. O kaya, baka isipin nila, natakot na yung mga PCG, iniwan na tayo rito. Wala rin naman pala silang magagawa Kaya 'di ba, wag din yung tatantanan yan. Bantayan nyo lang yan. Inihag ng Pilipinas ang matinding pagkabahala sa iligal na pananatili ng CCG sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa pulong kasama ang mga opisyal ng China. Saksi, si Ivan Mayrina. Tatawa talaga ako pag naririnig ko tong etong nagre-radio challenge sa CCG. Kala mo nagtatrabaho sa airport Philippine Coast Guard vessel BRP Gabriela Silang. You do not possess any legal authority to patrol. You do not possess any legal authority to patrol in the Philippines. Tamantala sa China, Philippines Coast Guard, this is China vessel 5901. Di ba? Ganun magsalita yung Chinese In the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately to notify us of your intentions. Radio challenge ito ng BRP Gabriela Silang sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Yan ang strategy nila. No? They are going to normalize the unlawful activities and then they're going to change the status quo for a certain long period of time. Kaya nga kaya hindi dapat tantanan to ng ating otoridad, lalo-lalo na ng ating PCG. Kasi ang gusto nga mangyari ng China ay layuan na natin sila, iwan na natin sila dyan mga tol, tapos sasanayin na nila mga Pilipino na makitang nandiyan sila naglalayag. Tapos pagka bumalik tayo dyan at sinundan natin sila, sasabihin nila sa atin, "Hoy, Pilipinas, ang tagal na naming naglalayag dito. Ang tagal na naming nagpapatrol dito. Bakit nyo kami pinapaalis? Ito yung status ko natin. Ito yung normal para maging payapa ang lahat." Diba? Yun ang gusto nila mangyari mga tol. Ayon sa PCG, ang BRP Gabriela Silang ang pumalit sa nag-overheat na BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa CCG Vessel 5901. Tugon ng China sa radio challenges sa Pilipinas. Radio challenge din na sinasabing lumalabang ang Pilipinas sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Tigas ng mukha Vessel 8301. Tawang-tawa rin ako rito Alam naman pala nila yung mga ganyang klaseng batas Samantalang hindi mo makita sa kanila yan mga tol sa ilang ulit ng mga video natin sa katagal-tagal na nating nagre-review at nagbibigay ng reaction mga tol at napakarami nyo na ring napanood mga tol kung ilang ulit tayong binangga ng mga barko ng China. Alam naman pala nila yung mga ganitong mga uri ng regulations. Please comply with international regulation for preventing collisions at sea. Take action to avoid collision, sabing ganun. Alam nila yung ganun mga tol. Pero syempre, kapag sila ang gagawa, baliwala sa kanila yan. Hindi sila nag-hesitate na lumabag sa batas.
This is China Coast Guard, vessel 5901. Your vessel is threatening my state of navigation. Your vessel is threatening. Anong yun, no? Kala mo ano no? Napakaliit ng barko natin mga tol kung ikukumpara mo rito sa monster ship. Kumbaga parang isang higanting mama, tas sasabihan niyo yung bata, oy bata, no? Tinatakot mo yung ligtas kong paglalakad dito sa street nyo. Parang ganun ang lumalabas mga tol. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. Take actions to avoid collision. Tigas na mukha talaga, no? Pag naaalala kong ilang ulit nila tayong binangga. Kahit yung yung BRP Teresa Magbanwa, kung naaalala ninyo, nakaangkla tayo sa Escoda Shoal, mga tol. 'Di ba? Nakaangkla ha, hindi tayo gumagalaw mga tol. Naka-steady lang tayo doon. 'Di ba? Ando doon yung video, binangga tayo sa likuran, binangga tayo sa unahan, binangga tayo sa tagiliran ng barko nila. After nilang gawin yun sa atin mga tol, na nakaangkla yung barko natin. Ibig sabihin ng nakaangkla, talagang naka-steady tayo doon, hindi tayo gumagalaw. Ang report nila mga tol, tayo daw ang bumangga sa kanila. 'Di ba? Tayo bumangga sa kanila. Tapos ngayon, kita mo yung sinasabi, please comply. Please comply with international regulation, no? Sinasabihan tayo na sumunod daw sa international regulation para maiwasan natin ang banggaan. Walang ya talaga. Over. Pero sabi ng PCG, ang mas malaking issue dito ay ang illegal na pananatili ng barko ng China sa ating exclusive economic zone. Ang malapitan daw na pagmamaniobra ng barko ng PCG kailangan para mapigilan ang monster ship sa paglapit sa coastline ng Zambales. Yun din yung isagot natin sa kanila kung ano yung lagi nating naririnig sa kanila kapag tayo binabangga nila. 'Di ba? Ginagawa lang daw nila yung nararapat nilang gawin dahil pumapasok tayo sa teritoryo nila. 'Di ba? Yun ang lagi nila sinasabi sa atin. Kaya dito sa PCG medyo pa sila lapit-lapit pa sila ng konti. No. Wag nilang babanggain. Siyempre, wag nilang babanggain. Talo tayo diyan, ang laki-laki nung para tayong bisikletang bumangga sa tangke niyan. Maliban na lang kung kaya ayaw nila tayong banggain kasi baka malantad yung kahinaan ng barko nila. Di natin alam, baka malaki lang pala tignan niyan pero ampaw, di ba? Pero wag pa rin natin babanggain mga tol, di ba? Pero talagang hayaan natin silang makulitan. Natin yan, teritoryo natin yan Soberanya natin yan, di ba? Exclusive economic zone natin yan. Kahit nasa kalahati lang ng laki ng monster ship, tagumpay naman daw ang BRP Gabriela Silang na mapanatili ang barko ng China sa layong 60 to 70 nautical miles mula sa coastline ng Pilipinas. Lapit pa nga rin nun Meron tayong 200 nautical miles Biruin mo, lagpas na sila sa 100. Nasa 60 nautical miles na nga sila mga tol Di ba? That falls within our own exclusive economic zone. And in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Tribunal Award. Ang pananatili ng monster ship sa ating EEZ mula nung unang linggo ng taon, isa sa mga binigyan diin ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism sa Xiamen, China. Itong bilateral consultation na to, para lang pala to dun sa BRP Sierra Madre, di ba? Dun lang tayo nagkaroon ng kasunduan. Pero etong ginagawa ngayon ng China sa ibang part ng West Philippine Sea, wala, hindi nila pinapansin mga tol. Ayon sa DFA, malinaw at walang pagbabago sa posisyon ng Pilipinas. Tuloy din ang pagpapatupad ng dati na napagkasunduan ng dalawang bansa kaugnay sa RORE mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Eto sa BRP Sierra Madre to mga tol. Kung naaalala ninyo yan, tinutukan tayo ng palakol patalim, binutas yung ating mga inflatable boat tapos isang sundalo natin dyan naputulan ng daliri. July 17 yan mga tol, 2024. Pinirmahan ito noong Hulyo para maiwasan January 16, eto pinirmahan. Sang maulit ang marahas sa enkwentro ng China Coast Guard at mga sundalong Pinoy noong nakaraang taon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, naghain sila ng protesta sa Pilipinas dahil sa panghihimasok at pang-udyok umano nito. Sang-ayon din daw sila na ituloy ang dialogo at konsultasyon. Nauna na naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay sa monster ship ng China. Para sa GMA Integrated News, diba? Sila pa talaga yung magsasabing na tayo ang nagpo-provoke sa kanila, mga kapatid. Pero kung titignan natin yung mga batas na nag-e-exist na, wala sila ni isa maipapakita
na may sumusuporta sa kanilang batas international. 'Di ba? UNCLOS mga tol, sinasabing 200 nautical miles exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Nakapirma sila doon nakapirma sila doon mga tol. Pero tignan mo, nagko-comply ba sila? Sila lang ang bukod tanging bansa na hindi nagko-comply diyan sa UNCLOS. 'Di ba? 2016 arbitral ruling. Ang Pilipinas naglabas na ng panibagong batas. Meron tayong 2 bagong batas, pinirmahan na rin 'yan mga tol. Hindi pa rin nila kinikilala. 'Di ba? Kaya ang ginagawa nila, brasuhan na lang talaga, puwersahan na lang 'to. Hindi nyo kami matatakot, tatakutin namin kayo. Ganun ang ginagawa nila mga tol. 'Di ba? Kasi ang sa kanilang naman sige, pag di kayo umano, girahin namin kayo. Ang tanong, kaya nyo bang manalo sa amin? Syempre ang Pilipinas, bilang alam naman natin kung ano ang kapabilidad natin, hindi natin kayang pumasok sa isang malakihang gera, bawas tayo ng aksyon natin. Hindi na tayo aabot doon sa puntong gera na talaga mga tol. Kasi yun din mahirap sumugal 'Di ba? Hindi natin alam kung ano takbo ng utak nitong mga to. Mahirap sumugal. 'Di ba? Tapos NGCP mga tol, yung 40% no, higit pa. China may-ari, yung nangangalaga ng kuryente ng buong Pilipinas. O isipin niyo yan mga tol. 'Di ba? Kaya talagang hirap ang hirap basta-basta, ang hirap siguro din maging presidente no, mga tol. Kaya pag ikaw ay naging presidente tapos gusto mo makabawas ng sakit ng ulo, hayaan mo na lang yung China. 'Di ba? Ipakita mo na lang sa mga Pilipinong matapang ka. Sounds familiar, right? Anyway mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Ano masasabi ninyo dito sa video na panood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.